Totoo po ba ang mga bruka, mga bruha, or kulam? The quick answer is yes. Yung kumari po ng mother po namin, she died of kulam in 1992. The incident took place when there is a misunderstanding between this woman, our mom's friend, and her co-peers, no, dun sa kanilang community. Hindi ko po tiyak o hindi ko po siguro para siyang community o isang samahan sa isang barangay, parang ganon. Nagka-pisikalan daw at ang balita ka ng mother ko sa akin ay nagsabunutan. Okay? They're both they're both shouting their own voice regarding sa kung ano yung dapat gawin, ng ganito, ng ganyan. And then, dumating sa point na nagka-personalan hanggang, sabi nga natin sa brutal na salita, nagkasapakan. And yet, the incident leads doon sa, dahil according doon pala sa kwento, doon sa pisikalan na ito, natalo itong babae na isa. Kaya ang conclusion, from being healthy, after a week bigla raw pong bumagsak ang katawan nitong kaibigan ng mother ko. Actually, kumari po ng mother ko kasi nakatuwang niya ito sa isang tawag dito, biniyagan, no? After that, less than a month, pumanaw po. Dahil ang sabi, masyadong bumagsak yung kanyang immune system. Kung ako po naman ang tatanungin, pwede naman po itong simpleng karamdaman, sakit. Pero isip-isipin po ninyo, nandoon po sa span nung time nung nag-away, nagka-pisikalan, hindi nagkaunawa. Nandoon po Then, ang speculation talaga ay kinulam. Di po ba? And wala naman pong ebidensya na kinulam kung tutuusin. Pero ilagay na lang po natin doon sa Pero hindi po pwedeng huliin yung babae. Sabi ng mga naman kasi pwede nagkasakit daw yung babaeng isa na sinaktan nga, yung kumare ng mother ko. Sabi ng kapatid nung kumare ng mother ko, we don't have any proofs dahil sabi rin ng doktor, may medical findings din daw na parang bumagsak talaga yung immune system. Pero my mom personally believe kulang po yon. Matagal na po yan kung tutuusin, pero nagbalik tanaw lang po sa akin dahil meron nga po tayong mga ganitong episodes and vlogs. Okay. At saka meron pong series dito po sa YouTube, and I believe, I understand it's also on Netflix, called A Hunting. You know what? Ako ay nanonood po niyan. Ang daming episodes. A Hunting. Full episode. Just type it here on YouTube. It will appear. And ang gaganda ng episodes. Until kanina, napag-alaman ko na yun pong mga hinahunting na mga demons, ito po ay mga hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. They're not believers though. So, these are people na prone sa mga attacks ni Satan, ni Taning. And hindi po tayo magtataka kung sila po ay talagang pinipisikal na rin ng Diablo. I mean, may kinakalmot. Di ba? And all that. Pero ang titingnan po natin dito, pag believer ka ng Panginoong Jesucristo, hindi ka kailanman magagalaw ng masama. Hindi po ba? No weapon formed against us shall prosper. Because we belong to the God of gods, Jesus Christ. He is the God Almighty, became human 2,000 years ago in order for us to be saved from the fires of hell, in order for us to be with Him forever and ever in heaven. At yan po ang mangyayari po sa atin pag ni-rapture na po niya tayo. Umpisa na po doon yun.
Kaya yung mga hindi mananampalataya, double dilubyo, pwede pa silang galawin ng diablo, pwede pa silang i-hunt, sa mga bahay nila, pwede pa silang makulam, pwede silang kulamin. Totoo po ang kulam. I believe in that. Actually, meron pang mas mataas na antas sa kulam. They call that barang. Yung barang, pwede ka raw lagyan ng mga ipis, mga salagubang, ng mga hayop-hayop sa katawan mo. Talagang demonyo ang gumawa niyan. Demonyo ang gumawa niyan. Okay, pwede ko po ba kayong tawag dito? Pwede ko pa po ba kayong kwentuhan ng isa pang pangyayari? Way back then, nawalan po ang lola ko ng 10,000 pesos. 10,000 pesos. So kaming lahat magpipinsan, suspect. I was only 10 or something. Maliit pa yung kapatid ko, maliit pa. Yung ibang pinsan ko, maliit pa. So, kami mga bata pa. So, all of us were suspect that time. Pero, since hindi naman namin ginawa yun, we're confident. No. Sabi naman ng isang tiyahin ko, ipahula kaya natin. Ito na po yung kwento. Pumunta kami sa manghuhula. Kahiya-hiya man ito. Ay, maliit pa naman ako. Wala pa akong masyadong alam tungkol kay Lord, tungkol sa Bible. Alam na, bata pa tayo, no? Pumunta kami talaga doon sa manghuhula. Manghuhula siya, pero meron siya malaking kandila. Nakatingin lang kami. What is he doing? Ako. Then my mom told me, shut up. Huwag kang maingay. Observe lang natin. Kasi ang mother ko, hindi rin po masyadong believe doon sa tinatawag nilang manghuhula na yon. Papakita ko sa inyo, sabi niya. Kakanta ka kami. Hindi naman yun ang pinunta namin. Pero sabi niya, ipapakita raw niya sa amin na doon daw sa hawak niyang kandila, ang malaki, papasuin niya yung kanyang paa. Sabi naman ng mama ko, ay bakit po ninyo, lolo, pinapaso ang inyong paa? Upang aking ipakita sa inyo na ako ay namatay na dati, pero muli akong nabuhay. Uy, ako naman, bata po ako, syempre. Ano pong itsura ni Jesus? Ako, ay, gwapo, parang Amerikano, sabi niya. Ngek. Pero yung believer ako, no, palpak na yung sagot niya. Kasi si Jesus po, Middle Eastern man. Hindi po Amerikano. Correct? Yes. Matangkad. 6-footer daw, 6'2" kanya. Wow. Doon palang Paul na yon. Sabi ng mother ko, hindi naman po yan ang pinunta namin. Gusto lang po naming malaman kung sino po ba ang kumuha ng pera ng mami namin. Lola namin, di ba? Mami niya. Alam po ba ninyo kung anong sinagot sa amin? Ipag-pray na lang daw at lalabas din daw yung pera. Sabi ng mother ko, nonsense ito. Nagpabayad ba yung albularyo yon? Sabi nila, manghuhula raw. Kasi sabi naman ng kapitbahay namin, nahulaan daw niya yung ganun-ganon, bla bla bla. So, what happened was, umiyak yung katulong nung lola ko. Sabi niya, Lola, pasensya na po, ako po ang kumuha. Umamin. Umiyak na. Kasi suspect kami lahat, di ba? Kasi pati yung katulong niyan, suspect din. Pero umiyak na siya, umamin siya. Sabi niya, dala lang daw ng pangailangan, ganun-ganon. Sabi ng lola ko, hindi ka namin papakulong, pero umalis ka na. Okay, umalis ka na, walang malalaman ng pamilya mo. Binalik po niyang buo yung pera, hindi man niya ginalaw. So, praise the Lord for that. So, yun po. So, yun po yung mga kwentong mga nangyari tungkol dyan sa ganyan. Pero yung namatay, yung matanda, bumalik, hanggang ngayon po, hindi ako naniniwala po doon. May mga manloloko rin pong ganyan, so mag-iingat din po tayo. Pero yung mga sabi nila, barang, kinulam, totoo po ang kulam kasi gawa po yan talaga ng diablo. So, pero ang inaatake lang po niyan yung mga hindi believers ni Jesus Christ. Okay? So, dahil sa ganun po, tayo mga believers, confident enough, alam natin, no weapon formed against us shall prosper. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share the love of Jesus in His grace, and as always and forever,
Jesus truly loves us all.